Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ay yung February 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Libra, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwede lumabas, hindi yung negative warning yun, para magkaroon din kayo ng idea sa mga bagay o sitwasyon na need to change of decision, maiwasan, ma-aware. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Okay. Satisfy ka naman sa mga bagay o sitwasyon na meron ka sa ngayon. You always try to make it balance any situation into your life. You're doing your responsibility pagdating sa mga bagay na o sitwasyon sa buhay mo. Kumbaga, pag natapos mo yun, parang naumpisa mo yun, binibigay mo talaga yung best mo doon para tapusin yung isang bagay, isang sitwasyon. Kumbaga nahandun yung, you try mo naman na mag-heal o baguhin yung mga bagay na yun, di ba? Andun din yung sitwasyon na you're using your mind, balancing with comes to your heart sa iba sa inyo, no, pagdating sa lahat ng aspeto ng buhay nyo, sa inyong buhay. Yun nga lang, dumadating ka rin kasi sa point na may mga bagay ka na maaring sinisiyasat mo, inaalam mo, naghanap ka ng mga bagay-bagay na katotohanan, ano man dapat gawin, ganito ba, ganyan ba, dapat ba, kinakailangan ba, nahandun ka sa point na yun, no? Or nahandun yung point na you want to recover from a difficult situation in your life, o nahandun yung point na iba sa inyo nagkakaroon ng on and off action, o yung urong-sulong na sitwasyon. Pwedeng sa iba sa inyo nagkakaroon ka ng mga self-questioning, o ang daming katanungan na pumatakbo sa isipan mo. Kumbaga sa iba, you're feeling stuck. Nagkakaroon ng mga dissatisfaction, or maybe nahandun lang din yung point na sometimes you feel bored sa buhay mo. Na there's a hardship situation, ako na nakikita sa iyo, pwede iba sa inyo is related siya sa trabaho, no, or sa financial problem sa iba. Sa iba naman sa inyo is maaaring may mga time na mananakit yung ulo mo, masakit yung paa mo, may mga pain ka na nararamdaman sa buhay mo. You want to create something in your life, and you want na maging reality yung sitwasyon na yun. Parang may mga bagay ka na pinaplano o pinaghahandaan na isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo, parang nandun ka sa point na yun. Ako na nakikita sa iyo. No? And then also is, nandun din yung sitwasyon na may lalaki, ako na nakikita sa iyo, na makikipag-usap sa iyo, or maybe this ay union sa iba sa inyo. May offer din kasi ako nakikita sa iyo. Siguro yung offer na yon is, pwedeng halimbawa yung kasamaan mo sa trabaho, o kaya, kasi di ba sabi ko may disappointment, dissatisfaction ka na mararamdaman. Pwedeng yun magagaling sa kasamaan mo sa trabaho or sa isang lalaki. Ganyan. Kasi may bata rin kasi ako nakita. Hindi ko alam kung sino yung bata na to. Dalawa. Pero may bata ako nakikita. Pwede yung dalawang bata na yun is binibigyan mo talaga sila ng tulong, pagpapahalaga, o pagmamahal. Pwede nandun sa point na yun, ano, sa nakita ko dito. Sa iba dito, may mga offer of opportunities. Bubulo si ate. Offering of opportunities ako na nakita sa iyo dito. You feeling abandoned, you feeling rejected in some aspect of your life. May mga negative, ano? Sa iba sa inyo is may mga bagay o sitwasyon kayo na parang hindi mo kayang mai-accept o hindi mo accept. May mga bagay parang nado sa point na yun. May mga bagay o sitwasyon ka na naghahanap ka ng clarity, o nahandun yung point na gusto mong desisyonan, or may mga bagay ka na gusto mong itama o aksyonan this time. Ay, namatay yung iPad. Sa iba sa inyo, gano'n. Tingnan natin.
meron kang 11, 16, 30, 33, and 10. Aries, Sagittarius, Capricorn, and Virgo. Dali lang. iPad natin kasi hindi siya matatapos. Okay. Okay, may mga bagay ka na dinidesire o may mga bagay o sitwasyon na you want to progress or ipaprogress para nando sa point na yun. So nakikita ko dito na gusto mong mag-success o gusto mong ma-achieve o gusto mong mabago sa buhay mo. So nakikita ko sa ito. May mga bagay ka na iniisip. No? Ganon. And sa iba naman sa inyo is may mga complicated situation in some aspect of your life. Kung this is sa pwede sa trabaho, pwede sa relasyon, or pwede sa mga connections mo, no? Yan, may mga complicated situation ako na nakikita sa iyo na dinidesire mo, pero it's complicated, pero iniintindi mo na lang yung mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Halimbawa, ano ba yung mga bagay na yun? Halimbawa sa relasyon, alam mo na parang hindi kayo minsan nagkakatugma, o kaya may mga pagkukulang, o kaya naman mga gusto ko lang ma-achieve when it comes into connection, o sa trabaho man niya, o sa mga kasamang trabaho. Pero, alam mo yung hindi siya umaayon sa ngayon sa gusto mo. Diba? Kaya nagkakaroon ng complicated situation. Pero tatandaan mo palagi, nasa sayo si Ki. Ibig sabihin, yung pagkabago na to, or yung fulfillment na gusto mo makamit, palagi, sa ang aspeto ng buhay mo yan, nasa sayo si Ki. Ibinibigay sa iyo yung susi. Depende na lang kung saan mo siya gagamitin yung susi na yan. Diba? Kaya, ikaw yung niya. Kasi may mga mag-open din sa'yo. No? Yan. May mag-open ng mga door, o nahando yung point, may mga lalaman kang katotohanan. Sa iba sa inyo, sa success and victory, ako na nakikita sa iyo, may mga happiness or may mga positive outcome. Yung positive outcome din kasi yan eh. Sa'yo rin kasi magagaling yan. Kasi nasa sa'yo nga yung susi. Yung mga mag-open or yung solution, yung answer, yan, nasa sa'yo pa rin yung susi. Yung mga mag-a-unlock sa iyo. Pwede sa idea mo, kung depende na lang sa iyo, ipo-force mo ba yung idea mo or hindi. Mga ganun. Sitwasyon. Someone want ng peace. May matanda ako nakikita dito. Hindi ko alam kung sino yung matanda. Pwede yung matanda na yun is may mga, siya yung hindi kayo magkakasundo, or maybe ikaw ito ha, or nandun yung point na may mga hihilingin sa sayo, or mayroong kang hihilingin sa kanya, or something about peace situation. Yun na nakita ko dito. Or pwedeng pagtulong din sa iba sa inyo, no? Baka may mga hihingi sa'yo ng tulong. Matanda man yan o bata, ganyan. May mga basta may pagtulong ako na nakita sa'yo. Mag-ingat ka na lang sa nakikita ko dito kasi may mga bigla ang magaganap o mangyari. Pwedeng makakareceive ka lang ng information, or yung tao na yun ang kanyang kalagayan at hihingi sa sa'yo ng tulong, pwedeng ganun, or makakareceive ka lang information, or related sa malalapit sa'yo sa buhay, or maybe sa iyo. Ang nakikita ko kasi dito is there's a danger situation. Ano ba yun? Nagpupunas lang si ate ng pupo kasi pinupuan ako ng anak ko sa braso. May danger situation na, ingat na lang. May mga accident, malaki man o maliit dyan. Diba? Kailangan nagpupunas. Warning lang naman yun sa nakita ko dito. Ikaw or someone in your life. May mga hospital, doctor, confine, surgery, check-up, mga ganyan. Mag-iingat ka sa matatalas na bagay o matatalim na bagay, no, o mga corner na bagay. Mag-iingat ka. Baka mahiwa ka, masugatan ka, madapa ka, or someone who's connected sa'yo, no? Or pwede rin kasi ito sa mga tao na nasa paligid mo na matatalas kung magsalita. Masasakit kung magsalita. Pero pipilitin mong intindihin yon, pipilitin mong unawain sila. Pwede na handong sa point na yon. Kasi may nakikita rin ako sa'yo na conflict, malaki man o maliit dyan. Nandun yung mga debate, sitwasyon, so nakita ko dito. And then also is there's a hard work situation. May mga pang-aabuso
or abusing. Pwede ikaw aabusuduhin mo yung sarili mo, or may taong aabusuduhin ka, or may taong aabusuduhin mo. Aabusuduhin ka niya. Baliktad ako, no? Yan. But there's a pain. May mga pain situation. Ako na nakikita dito. Pwede rin siya, yung pain na yun is pagod. Pwede rin yung pain na yun is sa mga physical activity mo, or sa work mo, or sa mga tao na nasa paligid mo. Or nahandi yung point, may mga lilinisin ka na isang sitwasyon sa buhay mo. May mga ililist, parang listing situation na ganito gagawin ko na ngayon, ganyan na, ganon, ganyan na. Yan. Or you need, mag-listing ka para magkaroon ka ng pag-organize. Kasi medyo struggle yung iba sa inyo, no? Para magkaroon ka ng pag-organize, good organizing sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Kasi to success to your life, di ba? Kasi nasa iyo yung susi. It depends on you kung paano mo gagawin. Yun. Iba dito, inspired, Medyo inspired. Quiet pero inspired. And then, wanting, parang there's a hope or there's a dream na want to achieve. Parang nandun sa point. Basta nasa sa'yo si Ki. Tingnan natin energy. Ay, sabi rin pala dito, kung ano daw yung ipinula mo, yun daw yung ma-harvest mo. Isabihin, pag gumawa ka ng mabuti, doble ang babalik sa'yo. Ganun lang yun. Pero pag gumawa ka ng masama, yun yung babalik sa'yo. Depende yun kung sa'yo bumalik yung masama, di ba? E paano kung sa anak mo, sa kapatid mo, sa mag-anak mo, kung sino may. Mas masakit sa atin yun. Di ba? Kaya ingat tayo. Energy. Okay, energy mo. Okay, energy mo, sa iba sa inyo is masaya naman yung energy na nakikita ko sa'yo dito is, iba dito parang nagkakaroon kayo ng paghihintay in some aspect of your life, may paghihintay na nagaganap o nangyayari. Ganyan. Baka may hinihintay ka, o kaya sa iba sa inyo is nandun yung happiness kasi maaring you feel joy, you feel love, and you feel support with someone who's connected sa'yo, pwedeng sa mga nasa paligid mo, karelasyon mo, kaibigan mo, or kung sino man yan na nakakasama mo. Nahandun din yung energy mo kasi is you're doing your fashion. Nahandun naman yung awareness mo at saka handun naman yung mga actions at nag-move forward ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Yun nga lang, syempre, nahandun pa rin yung point na may mga bagay o sitwasyon na nakapagpapahatak sa'yo sa nakaraan. Yun na nakita ko, but you're still happy. No? Mamaya na, anak. Maginaw kasi nandito ka sa taas, doon ka sa baba, nandun yung heater. Okay, wakat tayo. Parating. May mga ano dito, no, sa energy mo, may mga celebration situation. Pwede may mga gathering, celebration, mag-chill kayo, ganyan, lalabas kayo, kakain kayo, o may mga kainan o magiinuman, kape, kung ano man yan. Basta may mga collaboration, ganyan. Handun yung iba dito is siguro you will receive something, pwedeng kung ano man yan, o ikaw yung magbibigay, pwedeng nandun yung point. Point na yun. Parating. Ano po to? Devil. Okay, parating sa iyo. Okay, parating sa iyo. May babalik. Ako nakikita dito. Iba naman sa inyo is may babalik. Yung iba sa inyo is hindi ko alam kung magsasalita siya ng sorry or nahando yung point na magpaparamdam siya ng apology or sorry sa'yo. Basta may ganon. Or maybe this is you. And then also, ang parating sa iyo is may mga unexpected situation ako na nakikita sa iyo. Yun, unexpected siya. Pwedeng may mga pagpapayo rin ako na nakikita. Pwedeng may tao magbibigay ng payo or ikaw ang bibigyan ng payo.
dito. Sa iba naman sa inyo is either may taong ko-connect sa'yo in a distance para humingi siya ng suporta sa'yo dahil may pinagdadaanan siya na isang sitwasyon, ganyan, or lungkot, kung ano man yan, or ikaw ito sa kanya. Or pwedeng hindi siya distant, pwedeng nasa tabi mo lang, pwedeng gano'n. Sa iba, ba't may humihingi ng suporta? May jungling situation, ako na nakikita sa'yo. And then also, ang nakikita ko rin is merong lalaki. May lalaki ako nakikita, hindi ko alam ano yung connection niya sa'yo, pero maaring ito is related siya sa trabaho mo. Lalaki siya eh. Siguro, a consultant, a lawyer, a manager, ano pa ba pwede ko lang sabihin? Teacher, teacher. O pwede na kasi, di ba, trabaho teacher. Ano pa ba? Basta advisor, pwedeng mga ganon. Mga ganon. May taong makikipag-usap sa'yo. May mga pag-uusapan kayo related to a trabaho or kung sino man yung lalaki na yun. Pwedeng anak mo rin o pwedeng karelasyon mo. Trabaho or money. Yan. Or maybe handin yung sitwasyon na magkakaroon ng mga partnership or dealing or sa iba dito is recognition. Ang nakikita ko dito no? Yan, baka may mga recognition situation, may mga papuri or pupurihin ka, pupurihin mo. Or nandun yung mga dealing lang talaga, no? Ako nakita. Pwede rin siya na may mga isi-share siya sa'yo na something, goal o pagbabago man yan, or ikaw ito sa kanya, kung ano yung isi-share mo sa kanya. Something goals kasi ang connected niya. Yun nakikita ko dito. Maybe iba dito is a partnership. Yung mga sa iba is unexpected of conflict, disappointment, intense pain, emotional pain, kalungkutan, feeling hopeless, trauma, something loss, mga ganyan. Pwedeng may tatalikod, may lalayo for a while, or may iiwas, lalayo, ikaw or someone. Separation also meron. Depende kasi sa separation no? Pwedeng separation na pasamantala muna na aalis, pwedeng ganun. O talagang totally separation, pwedeng nandun sa point na yun. Yun, tingnan natin yung ha. Yun ang iparating sa iyo. Bakit kaya may devil dito? Ibig sabihin, meron ditong babae. May babae dito. Hindi ko alam kung sino yung babae dito sa buhay mo. Siguro itong babae na to, dati siyang masama. Masama. Or pwede siyang pasaway, hindi nakikinig, kumbaga toxic. Kumbaga, kung ano man ability na itong tao na to. And this time is nandun na siya sa point na unti-unti siya nagbabago o unti-unti siyang magbabago. Dapat iwasan. Baka magiging mabait na siya. Pwedeng ikaw rin yan. Or pwede rin yung, kasi diba sabi ko parang may sitwasyon na na separation. Pwedeng siya yung magre-release siya, i-release niya yung sarili niya sa'yo, ilalayo niya yung sarili niya sa'yo, or iiwas siya pansamantala sa'yo, pwedeng ganun. Or ikaw ito sa kanya, vice versa. Lalaki man yan o babae. Dapat mong iwasan. Okay. May mga new beginning pala kayo dito, no? May travel ka ba? May mga new beginning kayo, no? Sa nakita ko. Ibig sabihin, ano ba yung beginning? Ibig sabihin, halimbawa may isang sitwasyon na natapos na and this time is magsusimulang muli. Ganun. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa trabaho. Halimbawa, tapos na yung kontrata mo, then ma-extend ka. Di panibagong contract na naman yun, di ba? Pwedeng ganun. O kaya sa mga papers and documents na meron ka ngayon, o may mga asikasyon ka na papers and documents para magkaroon ng beginning, para maayos, pwede nandun sa point na yun. Dapat mong iwasan. Sakit ang lalamunan ko. Dapat mong iwasan, syempre iwasan mo yung mga taong pasaway, maging pabaya, o mga taong pabaya, yung being immature, o yung mga tao na immature. Yan, umiwas ka dyan sa mga tao na yan. Mga tao na naghahari-harian,
matigas ang puso, may kalupitan, ganyan. Yung mga tao, or kung ikaw ito, iwasan mo yun yung mga tao na akala mo sila ang nakakaalam ng lahat, nag-e-entitled, akala mong sila yung tama, wala silang pinakikinggan kundi yung sarili nila. Or kung ikaw ito, umiwas ka, iwasan mo syempre yung mga pagkaroon ka ng hesitant or pag-aalinlangan, ganyan. No, sa mga bagay-bagay o sitwasyon, lalo na sa sarili mo syempre, don't hesitate yourself. Tsaka, huwag kang mahatak ng nakaraan. Ang sinasabi rin dito, makinig ka rin sa mga opinion o sa payo ng ibang tao, ganyan. And then syempre is not to transform yourself in a good way. Yun ang sinasabi dito, no? Kung may mga bagay na gusto mong i-transform, depende sa'yo. Ugali, relasyon, sarili, o kaya naman kung may mga bagay na gusto mo nang abandonahin, why not, 'di ba? Kung ikakagod naman 'yon para sa iyo, 'di ba? At ikakabuti mo naman din. Gawin mo. Kumbaga, whatever holding you back sa nakaraan din sa iba sa inyo is this is a time to release. This is a time to leaving behind. Mas maging kumbaga, mas maging more on wiser and stronger ka rin. Kumbaga, nandun din yung point na don't delay o huwag ka magpapaliban sa isang sitwasyon. Kasi syempre, nandun din yung paghihigpit, Kinakailangan mo doon na maghihigpit sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pera, relasyon, sarili, iniinom, kinakain, o ano mga aspeto ng buhay mo yan. Huwag ka magpapa-mental trap, iwasan mo yon sa mga bagay-bagay sitwasyon. Kung may mga unfinished business, tapusin na, ayusin na, asikasuhin na. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. When it comes sa love. Oh, yun pala ikaw to, no? Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, pwedeng may mga nakakausap na kayo or may makakausap kayo. Kaso ang hindi ko lang maintindihan dito sa tao na to, mag-ingat ka na lang kasi ang nakita ko sa kanya is meron siya connection. O maybe this is you kasi vice versa tayo. Meron siyang connection sa iba. Either may family na siya or meron talaga siyang jowa. Jowa? Yun ang nakikita ko. Pwede ba dito is this an LDR situation? Basta, tuwi makikipagrelasyon ka, slowly but surely. No? Ang sinasabi ito, huwag mo kakalimutan yung sarili mo. Tandaan mo palagi na ikaw yung controller ng buhay mo, ikaw yung driver ng buhay mo. Pag ikaw is nabangga at the end, kasalanan mo yun, di ba? Hindi ka nag-iingat Nasa sa'yo yun. Kaya, the decision is in yours. Kumbaga, huwag mong ibalik yung cycle mo sa nakaraan. Di ba? And then, kung you need to see the fact, actually, dito, no, pagdating sa sitwasyon na to, slowly but surely. Kasi baka mapasok ka sa option. Kung kayo naman is nagkahiwalay nito, oo, kasi nagkahiwalay kayo kasi option ka rin. Yun, biglaan, may mga biglaang naganap, nandun talaga yung pagsisinungaling, no? Andun yung secret na sitwasyon, nagkaroon ng attraction sa iba, nag-patient mga isa sa inyo, sa nakita ko dito, kasi andun yung valuable or andun yung love, no? Sa nakita ko dito, hanggang kaso dumating yung point na kailangan niyang mag-release o kailangan mag-move ng isa doon sa sitwasyon, pero nandun pa rin yung point na isa sa inyo is nagsistruggle pa rin or nandun pa rin na nagkakaroon pa rin na pagdi-daydream, fantasizing in this connection. Nandun pa rin yung point na nag-iisip pa rin siya na gusto niyang bumalik. Or pwede rin itong taon na to, medyo complicated yung ano nyo, no? Kasi may mga away, gulo o hindi pagkakaunawaan Sana hindi, sa iba dito relate kasi sa pera. Kasi alam mo, pagdating dito sa energy na to, sa mga nagkahiwalay, ang nakita ko kasi dito, ate, minahal niya ba ako? Hindi. No, kasi siyempre isa yon sa option ka, 'di ba? Isa rin dun sa sitwasyon na I need you because of something, ganun. Parang alam mo yun yung mamasang and papasang, ganun. Supporters, ganyan.
Pero, baka ikaw minahal mo siya sa sitwasyon. Okay, kasi andun yung point na ito, ganyan, gano'n, ganyan. Nagkaroon ng mga gano'n na sitwasyon. Tatandaan niyo sa isang relasyon, 'pag ang pinag-usapan na talaga is pera, magtaka na kayo, magtaka na kayo. Lalo na kung hindi naman kayo kasal, tapos boyfriend, girlfriend, tapos LDR lang kayo, tapos hindi naman kayo nagkikita. Ay naku po, ibang usapan na 'yan, 'di ba? You need to learn from the past. Eh, 'pag hindi ka na-learn sa nakaraan, ang sitwasyon mo pabalik-balik ka lang diyan. Kahit mag-manifest ka pa, babalik-balik ka lang kasi kailangan mo matuto, eh. Kailangan nating matuto, 'di ba? Kung kayo naman is in connection, kung kayo is in connection is hindi ko alam kung night shift kayo or isa sa inyo night shift o nandun yung point na medyo magulo yung sitwasyon. Hindi ko alam why. Puwedeng magulo yung isip ng isa o magulo yung isip mo o magulo talaga yung sitwasyon ninyong dalawa 'no. May mga gano'ng sitwasyon. May mga nakapagpapa-worrying or nandun yung point na may mga bagay na hindi kayang masabi ng isa o ikaw sa kanya, siya ito sa'yo. Puwedeng nandun sa point. Pero nandun naman yung pagtutulungan sa nakikita ko dito. Nandun naman yung happiness, nandun naman yung effort na ibinibigay ng bawat isa, ikaw ito sa kanya o siya ito sa'yo. Sa nakita ko dito, nandun naman yung support, no? Iba sa inyo, mas matanda ka or mas matanda siya? Yun, binibigay naman yung achievement na kinakailangan na kailangan at kailangan niya ibigay sa'yo. Nandun naman sa point na yun, no? Nandun yung giver and patient and mabait talaga yung isa dito sa nakita ko dito. Pero kung may third party kayo, alam mo naman daw yun. Alam mo naman daw yung takbo ng, ng sitwasyon yung dalawa. Kaya ikaw lang makakapag-resolve niyan. Kung ika-cut mo siya or hindi, or paglalaban mo pa rin siya, nasa sa'yo na yan. Diba? Kung gusto mong itama na yung lahat, nasa sa'yo pa rin yan. Kung okay lang sa'yo na ganyan kayo, okay lang, edi accept it. Ganun lang yun. Diba? Money. Sa mga magkakarelasyon, mag-usap kayo dito o maaring nandun yung point na may mga kalungkutan ako na nakikita sa side mo o sa side niya. Parang may lungkot kasi ako nakikita. Pero tandaan niyo yung baka naman nalulungkot siya kasi wala siyang pera. Oh my God, lalayo. Money. Buhay niyo yan. Okay, pagdating sa money mo. Pagdating sa money mo, mag-ingat ka na lang kasi pwede may hinihintay ka rin no, sa iba. Mag-ingat ka na lang kasi may mga tao or may tao na hindi nagiging good yung energy pagdating sa pera. Baka malinglang ka, madaya ka. Kasi meron ako nakita na tao na magsisinungaling o may pagsisinungaling. Pwede rin sa iba is manakawan ka. Yun nga, madaya or manakawan ka. Sa money mo, siguro gagastos ka because of there's a travel. Pwedeng nandun sa point na yun. Ikaw or someone o malayo o malapit, maaaring nandun sa point na yun. O nandun din yung point, mas marami kasi ang lumalabas than sa pumapasok. Pwede rin na maihingi sa'yo ng tulong pagdating sa pera. Or sa iba dito is kakausapin ka niya na connected ang money. Depends sa'yo. O kaya ikaw ito, advice. Hala, 3 of Swords talaga. Ano ba yan? Someone's spying ah. Sakit na ulo ko. Okay, pagdating sa advice. Pagdating sa advice is you need to release yung mga bagay na nakakasakit sa'yo. Ganyan. Kung may mga problema ka, huwag mo lang din kimkimin. You need mo i-share yung problema mo sa mga tao na hindi ka ibebenta at hindi ka pagchichismisan. May mga bagay na kailangan mong ma-accept. May mga bagay na kailangan mong i-cut.
May mga bagay na kailangan mo mag-heal at kailangan mo makarecover. No, ang sinasabi rin dito. And refreshing your emotions din also, no. Sinasabi rin kasi sa'yo dito na kailangan mo rin na magsikap, magtiyaga, o you need to keep fighting sa mga bagay o sitwasyon na nagaganap o magaganap sa buhay mo. Pumili ka ng isang direksyon o start a new beginning or start a new horizon in your life. Pag-isipan, pag-aralan, siyasatin, alamin ang mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo bago ka mag-aksyon, bago ka lumipad, o bago ka magdesisyon sa buhay. Gamitin mo yung intellect mo down to your heart. And then, syempre, good or bad ba siya, no? Isipin mo maigi. And then, syempre, kung may mga bagay na kailangan mo ng clarity, make it clarity and this is the time to decide. And kung may mga bagay na kailangan mo ng aksyonan, itama, gawin mo hanggat maaari. Ganun ang sabi dito. Arigatou namaste, God bless.